Hello mga mare! Good morning! Kahit tinanghali na nga kami ng gising. Maulan dito sa Pampanga, kaya naman ilang araw din walang pasok yung mga bata, kaya naman ilang araw din kami nagsisipuyan. Etong ubo ko nga kakapuyat ko, hindi na nga rin ako tinatantanan, talagang hindi ako makatulog ng maayos, lalo na sa madaling araw. At dahil tinanghali na nga kami ng gising mga mare, kailangan ko na magmadali para makapagluto nitong aming tanghalian, wala nang mag-aalmusal. Nahihirapan nga ako dito sa lababo namin dahil sobrang taas nito mga mare, kaya may bangkito talaga kaming inaapakan dito kapag nagluluto at naghuhugas ng pinggan. Hindi standard yung height ng dirty kitchen namin dito mga mare dahil pinasukat ko to dun sa height ng aming automatic washing machine and dryer. Medyo hassle siya lalo na nung una, pero ngayon nasasanay na rin naman kami at wala na rin naman akong choice dahil ginusto ko. Pero wala akong pinagsisihan sa pinagawa kong to mga mare dahil talagang umaliwala siya at napakalayo na ng itsura niya. Kung nakita nyo nga yung upload ko sa before and after nito mga mare, talagang magugulat kayo at hindi nyo na makikilala. Anyway, anong ulam nyo today mga mare? Ako, eto, tinolang manok yung naisip ko dahil meron akong frozen chicken sa Ito na lang yung naisipan kong lutuin mga mare dahil bukod sa madali, perfect nga ito sa maulan na panahon. Inuna ko lang ginisa yung luya, bawang, sibuyas, tapos nilagay ko na yung chicken, naglagay ako ng paminta, chicken nor cubes, and then sinabawan ko Hintayin ko lang yan kumulot, lumambot yung manok, pero wala pa pala akong sayote mga mare. Bago ako bumili mga mare, maghihilamos na muna pala ako at nakalimutan ko, inuna ko pa magluto kaysa maghilamos ng mukha. And syempre, madalian lang yan. Eto pa rin beauty white soap ng Uglow Babe ang gamit-gamit ko mga mare, na kung magsa 7 months ko nang gamit ito sa mukha. Bukod sa mukha, ginagamit ko rin to sa katawan ko mga mare, talaga namang nakaka-lighten siya ng skin. Acne prone nga itong skin ko mga mare, medyo may pagka-sensitive kaya mayat maya akong nagkakaroon ng pimples pero hindi nagtatagal dahil sa sabon na ito. Mabilis kasi siya makadry ng pimple mga mare kaya hindi na nakakatambay ng matagal yung mga pimples sa mukha ko. After ko maghilamos, dumiretso na nga kami dito sa bilihan ng gulay at etong kapatid ko na lang yung pinababa ko para bumili ng 2 pirasong sayote. Bago kami umuwi, naisipan ko na nga rin dumaan dito sa may pharmacy para bumili nga ng gamot ko para sa aking ubo. Mag 1 week na nga kasi itong ubo ko mga mare. Nung una, ayoko talagang uminom ng gamot kasi iniisip ko, sayang yung pera and mawawala din pero naman. Naiirita na talaga ako mga mare. Ang tagal ko pa namang umubo tapos talagang nakaka-apekto na siya sa pagtulog ko. Para akong asong tahol ng tahol sa madaling araw. Hindi lang yun mga mare. Every time na uubo ako, napakasakit na nga ng lalamunan ko. Kaya naman napabili na nga rin ako nitong Strepsils. Naku, napakahirap magkasakit ngayon kasi imbis na pambili mo na ng pagkain, pambibili mo pa ng gamot. Napakamahal na ng bilihin ngayon, lalo na yung gamot nagmamahal. Pagka-uwi namin ng bahay mga mare, binalatan ko na kaagad itong sayote dahil nga malambot na yung manok, habang si Aizen nagpapasori nga pala sa mga oras na yan dahil nakalat daw niya yung mga kinakain niya dun sa table. Tinanong niya ba nga ako mga mare kung angry daw ba ako, ang sabi ko hindi, pero kailangan niya ngang linisin yung kinalat niya. Ang sagot niya naman sa akin mga mare, okay mami, magpapatulong na lang daw siya sa bap-bap na. Naisawag ko na nga pala itong sayote mga mare, mas maraming sayote, mas masarap talaga. Hindi ko pang makalimutan mga mare yung malunggay, wala pa naman kaming pagkukunan ng malunggay dito, kaya naman pinahanap ko tong 2 kapatid ko, buti na lang at hindi umuulan sa mga oras buti na nga lang at may nahanap sila at inakyatan pa nga ito ng bunso na. Hindi ko nga alam kung bakit napakarami namin naghihimay ng malunggay dito mga mare, kakaunti lang naman ito at yung isang bata dyan nanggugulo lang naman. Habang naghihimay nga kami mga mare, may tumatawag sa labas, may delivery daw from LBC. Tuwang-tuwa nga ako nang marinig ko yung LBC mga mare dahil alam ko na kung ano nga itong pinadala nila. Eto nga pala yung mga passport namin. Nag-apply nga kasi kami ng visa sa may VFS Makati last week mga mare, and last night naka-receive nga ako ng email na for pick up na nga itong aming mga passport. And kasama na nga sa binayaran namin yung delivery fee mga mare, kaya hindi na namin kinailangan bumalik ng Makati para pick upin itong mga passport namin, ipapadala na lang nila. Ito na yung pangalawang beses ng pag-apply namin ng Japan visa. Welcoming 2 lang pala ni Aizen dahil si Daddy multiple for 5 years na yung sa kanya, yung sa amin single entry lang. Buti na nga lang at na-approve mga mare, kung hindi, naku, sayang talaga yung binayad namin dun sa flight and hotel. Hindi talaga advisable na mag-book na in advance ng flight pati ng mga hotel accommodation sa Japan bago magkaroon ng visa. Pero grabe naman kasi kamahal kapag malapit na yung flight details nyo, nagmamahal na yung mga ticket pati yung mga hotel accommodation. Kaya ako nakabook talaga ng advance mga mare, sa sobrang advance ko, March pa nakabook itong flight namin. Anyway, mukhang masarap nga itong nailuto kung tinola mga mare, kaya tara, kain tayo.